Ngayong tanghali, mga kapatid, ay hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Tayo ay magsisimula sa ating pong pag-aaral sa ating paksa, sa pinakasentro ng ating pagsamba sa araw na ito. Tayong mga tao, mga kapatid, ay lahat tayo ay binigyan po ng maituturing na gift or kaloob. Ito po yung 5 senses kung tawagin po natin. Yung sense of sight, smell, taste, hearing, and touch. Ayan. So sa isang tao po, mga kapatid, na normal ay ito po ay napakalaking pakinabang po sa atin. Ano mang magkulang sa mga iyan, ano nang tawag doon? Ano mang kulang dyan ay PWD na. Halimbawa, wala tayong pang-amoy, wala sa atin yung sense of smell. Kahit malinaw yung ating mata, mga kapatid, ay wala kang pang-amoy, ay hindi mo ma-i-enjoy yung masarap na pagkain. Amoy mo. Ano kayong lasa? Kasi hindi mo rin hindi mo maramdaman. Halimbawa naman yung ating mata ang may problema, malinaw. Wala ka namang pang-amoy, ayan. So, palit-palitin po natin dyan ay merong problema. Kaya mauwi sa PWD. Sa bagay, may discount. May discount. So, bakit ko po ito ginamit bilang introduction, mga kapatid? Ang ating pong topic ngayon ay pinamagatang The Power of Touch. So, ni-research ko kung sa 5 senses, kung ano yung tinitingnan nila bilang pinaka-importante, the most important, na pandama natin, ay marami ang nagsasabi na yung sense of sight, yung ating mata, yung paningin po natin. Pero sa ganang akin ay ito po yung sa topic po natin. Bakit? Kaya nga, the power of touch. Ang sabi po sa survey, yung ating balat, your skin is your largest organ and plays a vital role in detecting hot and cold, regulating your body temperature, and protecting your muscles, bones, and internal organs from outside infection and disease. So, yung sense of touch, mga kapatid, ay hindi lang yun ang pandaman natin, kundi yung pong protection, yung nakabalot sa ating katawan, yung skin, yung balat. Diyan natin nararamdaman kung malamig bang panahon, mainit ba, at sabi nga dyan ay ito rin ay protection sa ating mga internal organs, sa kalamdan natin, yung pong mga buto, at ito rin ay protection sa mga infection na pwedeng makuha po natin sa ating kapaligiran. Ibig sabihin, yung sense of touch ay hindi lamang sa pamagitan ng kamay, kundi nakakadama rin ay yung ating katawan kapag nahawakan. So ayon sa pagsusuri ay yung kabuuang bigat ng ating katawan ay 15% po nito, 15% ng bigat ng ating buong katawan ay balat. So malaki malaki po yung percent sa ating katawan. Ngayon, ano po bang ibig po sabihin dito? Kapag naramdaman ng humawak sa ating katawan, yung hinawakan na bahagi ng ating katawan, of course, yung hinawakan, mararamdaman niya sa pagitan ng balat. Bakit ko po binibigyan ng detalye ito? Punta po tayo sa ating key text sa Marcos 5 talatang 31. Ang sabi po dyan, at sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mong sinisiksika ng karamihan at sasabihin mo, sino ang humipo sa akin? So, dito sa talatang ito ay nadaman niya, na mayroong humawak sa kanya.
nakaramdam. At ang nakakatuwa ho nito mga kapatid, kung aalaman natin yung buong istorya, ay hindi sa balat humawak sa kanya. Ito po yung ating pag-uusapan, mga kapatid at mga giliw ng mga taga-subaybay. Alamin po natin ang buong istorya. Tingnan po natin yung context nito. Mas gusto ko pong gamitin yung magandang balita Biblia para maintindihan natin mabuti. Ito po ay 10 talata mula sa Marcos 5:24 hanggang 34. Chapter 5 verses 24 to 34. Sa magandang balita Biblia natin basahin mga kapatid. Babasahin ko po muna ito ng tuloy-tuloy. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya't halos maipit na siya. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. May ganun pala mga kapatid. 27-28, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito, sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. 29, agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Verse 30, naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? 31, sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? 32, subalit lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. 33, palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. 34, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Manalangin tayo saglit. Dakilang Diyos, hinihiling namin Ama na tulungan po kaming maunawaan namin ng malinaw sa aming mga sarili ang kahulugan at mensahe na napapaloob sa karanasan ito ng Panginoon at ng babae. Umaasa po kami na maging pagpapala ito sa bawat isa sa amin sa panampay ng Jesus. Amen. Sino yung nakatanda nung sermon ko nung huli akong pumunta rito? Natandaan nyo pa? Natandaan nyo lang ako yung sermon, di na. Gano'n naman talaga yan. Ang topic ko po ay halos ganito rin. Hope in times of hopelessness. Yan yung natapik ko po dito noon. Pag-asa sa panahon ng walang kapag-asa. So ngayon ay the power of touch. Narito na naman ngayon yung istorya ayon sa ating binasa mga kapatid. Tungkol sa babae na meron pong sakit na halos ay wala nang remedyo. Lalo po siyang lumalala. Naubos na ang kanyang mga ari-arian. Sa halip na gumaling ay lalo pong lumalala ang kanyang sakit. Isa-isahin ho natin yung mga talatang binasa natin para makuha po natin yung mensahe na napakaganda. Balikan natin yung verse 24. Ang sabi dyan, sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya't halos maipit siya. Ayan. So, ang talatang ito ay naglalaman ng impormasyon mga kapatid na doon sa senaryong iyon, sa pangyayaring iyon, ay siya ay naging well-known, naging kilala na. Kaya maraming mga tao ang kahit saan siya magpunta ay sumusunod sa kanya palagi. Mga kapatid, ito yung mga nakabalita, ito yung mga nakawitness at mga nakabalita na lalong dumadami at kung saan siya pumunta ay nandoon din. Sabi po dito sa
salita ni San Marcos ay maipit, halos maipit, ay talagang naipit na, mga kapatid, no? Yung pong Greek word po ng maipit ay sontelibo, sontelibo. Nang ibig sabihin ay hindi na siya makagalaw. Sa sobrang sikip, sobrang dami ng tao, ay halos hindi na siya makagalaw. Kapag may isang natumba doon, tumbahan na, stampede na yon, mga kapatid. So anong nangyari? Talatang 25, kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Imagine, mga kapatid, isipin ho natin, ang kalagayan ng babae. 12 years nang dinudugo. Malakas ba yung babae? Mahina yon, nanghihina yon. Kasi yung sakit niya, hindi naman tumitigil yung pagdurugo. At kapag ganito ang sitwasyon, ay talagang mahinang-mahina. Subukan po nating isipin, mga kapatid, ilagay ang sitwasyon ng mga babae. Kaya nyo pa bang makipagsiksikan sa ganon, samantalang na-experience na po ninyo na hindi naman kayo gumagaling? So anong meron at ano ang nag-udyok dun sa babae upang siya po ay makipagsiksikan? Malalaho ang kanyang sakit, mga kapatid. So, para sa tagpong ito, ay magiging kung wala hong isang bagay na nag-inspire sa kanya para pumunta doon, ay sigurado hindi na siya pupunta. Titingnan po natin, mga kapatid, sa panahong iyon, nagsisimula pa lamang ang Panginoon sa kanyang ministry. Subalit, marami na po kaagad ang nakapagpatunay sa mga himala na ginagawa niya. At para maintindihan po natin ang nangyari, ay itutuloy po natin ang pagbasa. Sa talatang 26 tayo. Hirap na siya sa sakit na iyon, at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos ng kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumalala ang kanyang karamdaman. So, maganda ang pagkakasalaysay dito sa magandang balita, Biblia, Marami ang doktor na tumingin sa kanya at naubos na ang kanyang ipon o mga ari-arian na ibinta na. Kumbaga ay huling remedyo na lang itong ginawa niyang hakbang, Maaring nasa isip niya na total wala naman siyang pag-asa. Baka sakali, maaring ganon. Pero titingnan po natin kung ano po ang isang dahilan, bakit siya nandoon. Sa pananaw po, mga kapatid, ng mga scholar, ang tagpong ito ay naglalarawan na ang babaeng ito ay naniniwala siya, nagagaling siya sa pamamagitan ng plano niyang gagawin. Ito ay mahawakan man lamang ang damit ng ating Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, ang paniniwalang ito sa ating panahon ay laganap. Yung naniniwala ka sa isang bagay, pero nagkakaroon din ng epekto. Nagkakaroon din ng epekto, depende sa paniniwala mo. Naalala ko yung kwento ng pamangking kong pastor, si Pastor Glenn Amican, na meron daw isang nanay na napakabigat ng kanyang problema. Talagang iniisip niya wala nang solusyon, wala nang paraan para malutas ang kanyang problema. Kaya naisip niyang magpakamatay. So naglagay siya ng tubig sa baso, nilagyan niya ng lason. Ay nakita ng kanyang anak na nilagyan niya ng lason. At nung iinumin na niya ay inawat siya ng kanyang anak at sabi, "Nay, huwag mong gawin yan." Ibig sabihin, pinipigilan siya. "Please, huwag mong gawin yan." Hindi na talaga mapigilan. Ito lang ang solusyon para hindi ko na maranasan ang kahihiyan at napakabigat na problema. Nakiusap yung anak, "Sige, Nay, kung hindi na kita mapigilan, ay pwede bang bukas ka na lang magpakamatay? Huwag ngayon. Bukas na lang." Sa mga kadaling salita, mga kapatid, pumayag. Bukas mo na inumin yung laso na yan. To make long story short, mga kapatid, ay inilagay niya ang baso na may lason sa isang cabinet. Nilagay niya ron. Ang ginawa ng bata, nung gabi na, pinalitan.
ng tubig at tinapon niya yung tubig na may lason. Ay di pag umaga, yan ay, ituloy mo na yung pagpapakamatay mo. Wala nang lason sige. Tinuloy. Nag-concentrate pa yung nanay. So, ininom. Siyempre yung bata, wala namang lason yan. Pero alam nangyari, namatay. Yung babae, namatay. Bakit? Kasi naka-mindset siya, may lason yun Naisip po niya, may lason. May nabasa ho akong isang article naman na itong ibang meaning nitong placebo. Meron po bang medicine dito? Placebo effect. Yung nakakaintindi po doon. Na actually, ang mga doktor, pagka hindi pa na-diagnose at may nag-hysterical dyan, mga emergency, ay yung mga, ang nagkihinto naman sa akin to ay doktor din, nasa line din ng medicine. Pinapainom nila ng blanco. Actually, wala. Kumakalma. So bakit? Ibig sabihin yung ating isip ay may power, no? Meron siyang maging epekto. Kaya nga pag negative thinker ka, mahirap, di ba, nitong COVID? Ano po yung payo ng mga naririnig kong mga doktor nitong kasagsagan ng COVID? Marami daw ang namamatay doon, hindi naman talaga sa COVID, kundi sa sobrang stress. Kasi tinamaan na siya. Patay na ako nito. Ay, patay nga. Napansin po ninyo yung mga na-diagnose na may cancer? Malakas ang katawan. Nagpa-check up. Nako, stage 3. Isang linggo lang. 2 linggo, patay. Pero nung hindi na-diagnose na may ganon, haba pa sana ang buhay. Kaya yung iba takot magpa-check up So ito pong ating isip ay dapat i-condition natin. Ilagay natin sa tama. O bakit ko binabanggit ito? Kasi itong nangyari sa babae ay kakaiba. Positive siya. Meron din namang mga positive, pero kung mali naman, ay talagang masaklap din. O halimbawa ito, ayan o yung nangyari sa nito lang nakaraan, yung pista ng itim na Nazareno. Ay may nagsuntukan na dyan makahawak lang doon sa yung kanilang panyo, ihahagis ng kanyan, tapos ipapahid doon, ibabalik sa kanila. Ganon ang kanilang paniniwala, mga kapatid. At may nagtitestimony din na gumaling. Mayroon pang nagsasabi, nagkaanak sila. Dahil doon sa paghipo na yan, mga kapatid. Kaya lang, pag hinipo mo yan, di ka naman maramdaman niyang kahoy yan Ikaw, maramdaman mo lang, matigas. Ngayon, medyo hindi na makahipo. Dati, malaya talaga makahipo. Ngayon, hindi na pwede. Kaya hanggang panyo na lang o towel man yan, na ipupunas po doon. Naniniwala sila na mayroon pong himala na mangyayari po sa kanila. Ngayon, titingnan po natin mga kapatid, yung pong gusto nilang hawakan dyan, mga gil na taga-subaybay, ay walang malay, walang sense of 5 senses. Actually, ang mababasa natin sa aklat ng Awit 135 verses 16 to 17, oot meron silang bibig, hindi naman maibuka. Mga matay meron din, hindi naman makakita. Mayroon silang mga tainga, ngunit hindi makarinig. Hindi sila humihinga sa ilong man o sa bibig. So, ang binabanggit dito ay sense of sight, hearing, smell, taste, pwede rin kasi nandyan yung bibig. So, wala hong maramdaman yung kanilang hinawakan. Ngayon, bakit ko po ba nabanggit ito? Para iugnay sa ating pinag-uusapan. Kung babalikan po natin yung verse 26, ang nangyari po dito sa talata, sabi, sa halip lalo pang lumalala ang karamdaman ng babae. Ang haba ng panahon na siya ay may sakit. At ito pong karanasan niya na ito, ay alam natin na ito ay nagdala na sa kanya sa kaisipan na wala na siyang pag-asa. Kasi lalo na, ubos na rin ang kanyang ari-arian. Noong panahon, mga kapatid, na naroon siya sa kalagayang iyon, ay nabalitaan ng taong ito ang ating Panginoon. Kung bakit siya nandoon, dahil sa balibalita.
Kaya hindi rin po masama yung marites o yung makinig ng chismis kung yun naman ay sa ikabubuti. Kasi ito, nabalitaan lang niya ang ating Panginoon eh. Sabi nga ng ating komentary ay marami ng pagkakataon na nag-attempt siya kung paano niyang ma-encounter ang ating Panginoon. Pero wala talaga. But this time, ayun, na nabalitaan niya kung saan dadaan ang ating Panginoon. Yan po ang nakasulat sa talatang 27. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. Kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. So, kung nawalan siya ng pag-asa sa mga manggagamot, mga kapatid, o mga doktor, subalit dito, nang mabalitaan niya ang ating Panginoon, nagbago ang takbo ng kanyang isip. Sapagkat tiyak na balitaan niya yung mga pagpapagaling na nagawa ng ating Panginoon. Naging positive ito. Ano? From being negative thinker, she became a positive thinker. Paano po natin ito na patutunayan? Punta natin ng 20:28. Sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Ito po'y paniniwala, naniniwala itong babaeng ito. Ang isa pong pinanghawakan niya ay dahil nga marami na ang pinagaling ng ating Panginoon. Okay? So, inilagay niya sa isip niya na once na nahawakan niya kahit damit man lamang ng Panginoon, ay gagaling siya. Kaya kahit nanghihina, sigurado nanghihina ito sa kanyang sakit. At ang isa sa naging hadlang, mga kapatid, para hindi siya makalapit, ay ang napakaraming mga tao. Ang sabi nga dito sa kababasa natin sa verse 27, nabalitaan niya ang tungkol sa ating Panginoon kaya nakipagsiksikan siya. So sa kanyang sakit ay nagawa niyang ipagpilitan ang kanyang sarili. Ang sabi sa ating Bible commentary, ganito, volume 5, page 607. But her malady had lowered the vital supply of blood in her body, and she was probably very weak physically, in addition to being discouraged from that many vain attempts to secure healing at the hands of the physician. Also, the nature of the disease itself, together with the ritual uncleanness involved, was embarrassing. It may be she felt hesitant to present her request orally to Jesus, particularly in the presence of so many strangers, lest he inquire as to the nature of this affliction, which he seems to have done sometimes. Tingnan po ninyo, mga kapatid, yung kanyang karamdaman ay, sabi nga natin ngayon na, ito po'y nagpapahina sa katawan, sapagkat hindi na masusuplayan ng tama ng dugo ang kanyang buong katawan. At madahilan yon kaya sigurado siya po ay nanghihina na. Ngayon ito po, ang problema pang malaki ay yung sakit niya. Alam po ba ninyo, mga kapatid, na yung babae na kahit hindi sakit, siya tuloy-tuloy na regla eh. Kahit na nga yung ordinaryo sa Old Testament na mahawakan ang isang babaeng may buwanang dalaw ay nagiging marumi. Ganito po yung ating mababasa sa Leviticus chapter 15 verses 19 to 20. Ang sino mang babaeng niriregla ay 7 araw na ituturing na marumi. Ituturing ding marumi hanggang gabi ang makahawak sa kanya. Imagine, mga kapatid, ang anumang kanyang mahigaan o maupuan sa loob ng panahong iyon ay ituturing na marumi. So, ang sabi dun sa ating commentary, bukod sa kanyang mahina ng katawan, tapos naranasan niya na walang makapagpagaling sa kanya, ay isa pang nakakahiya na makikipagsiksikan siya doon samantalang alam niya bawal siyang mahawakan. Papaano niya sasabihin ito sa Panginoon? Panginoon, ito po sakit ko. Ay tinginan yung mga tao, hala, ba't ka nandito? Bawalan. O ano yung inaasahan niya na maging reaksyon ng mga tao sa lugar na yon pag sinabi niya sa Panginoon na ito po ang aking sakit? So can you imagine, mga kapatid? Nakikita ho natin yung napakabigat at napakahirap na sitwasyon ng babae. Kaya siya po ay hesitant. Kaya po siya naiisip niya, subalit, dahil lang po lamang
sa kanyang pananampalataya na baliwala ang lahat ng ito. Nakakalungkot minsan mga kapatid dahil marami pong mga kapatiran tayo, mga mananampalataya na natatalo ng pagiging negatibo. Di ba totoo na marami pong ayaw nang bumalik sa church sapagkat natitisod sa mga kapatid. Marami mga ayaw nang sumamba. Lahat na negative. Pinupost pa nga sa social media dahil lang po sa tao. Ang tao kung tutuusin na makakaalam sa ng sitwasyon niya ay sapat para hindi na siya pumunta roon. Kaya lang, nagkaroon po siya ng kakaibang pananampalataya. Talatang 28, balikan natin, sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Marahil ay meron tayong mga kapatid na makakapanood po nito sapagkat marami pong viewers lagi ating mga live program. Kung kayo po ay merong karamdaman, ay mas maganda maging positive thinker tayo. Ano man ang mangyari, at least yung ating kaisipan hindi mag-aalis para lumapit tayo sa ating Panginoon. Nakita po natin, pwede hong maging hadlang yung mga taong yun. Sa totoo lang mga kapatid, ay ang mga kapwa natin ang isang dahilan kung bakit minsan nahihirapan tayo na maging close sa ating Panginoon dahil sa ating kapwa. Subalit dito sa istoryang ito ay hindi naman pala hadlang kahit pa sa pagiging mahina ng physical na katawan. Nagawa pa rin po niya ang makalapit sa Panginoon. Kaya huwag ho tayong papatisod, huwag ho tayong papayag na tao ang maging dahilan para yung kagustuhan po natin na pagalingin ng Panginoon physically, spiritually, ay makamit po natin kung ang ating pananampalataya ay kasing tatag ng pananampalataya ng babaeng ito. So, minsan ay mayroon tayong makikitang post ng mga kapatid natin, negative. Di ba? Message, kapatid, ano pang problema? Magpakatatag ka. Ganon Di ba? Masarap po yun sa pakiramdam ng mga taong kailangan din namang mapayuhan. Ang sabi ng isang scholar ay ganito. Ang sabi ng babae ay sapat na ang isang haplos o hindi lang sa hawak, madampi lang niya ang kanyang kamay sa laylayan ng damit ng Panginoon. Kasi para sa kanila, to touch the cloth was to touch God Himself. Yung kanya pong paghawak sa kamay ay parang nahawakan niyan mismo ang Diyos o yung ating Panginoon. No? Tandaan po natin mga kapatid, ang damit ay hindi nakakaramdam. Subukan yung pahawakan sa katabi ninyo yung laylayan ng inyong damit. Wala kayong maramdaman Tama? Pero ang Panginoon, may naramdaman siya Ito po yung isang maganda rito mga kapatid. Hindi ho naramdam sa dami na, kaya nga nagtataka ang mga alagad ang dami nagsisiksikan, tapos tatanong mo sino yung humawak sa'yo, naiipit na nga ang ating Panginoon, no? So, nakikita po natin dito mga kapatid ang isang magandang gustong iparating sa atin, na dahil sa nabalitaan niya ang tungkol sa ating Panginoon, ay ginawa niya ito. Pero ito yung tanong, mga kapatid, anong meron doon sa laylayan ng ating Panginoon? Kasi kung sasabihin natin pananampalataya lang, walang problema. Pero alam po ba ninyo na biblically ay yung pong suot ng mga hari o mga Hudyo, yung tinatawag pong based sa kanilang culture na mga damit, ay meron pong significant yon. Meron pong mahalagang ibig sabihin yung laylayan ng damit nila. Tingnan po ninyo Magbabasa po tayo. Dito po sa Bilang Kapitulo 15, talatang 37 hanggang 40, ay ganito ang nakasulat. Inutusan pa ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga Israelita, gumawa kayo ng mga palawit sa laylayan ng inyong mga damit at lagyan ninyo ito ng
taling kulay asul. Kailangang sundin ninyo ito hanggang sa susunod pang mga henerasyon. So ito po'y isang tagubilin, mga kapatid. Yung kanilang mga damit, mga Israelita ho ito. Kaya sigurado, yung pananamit ng ating Panginoon ay nakabase din sa cultural background pagdating sa pananamit ng mga Hudyo. Ang sabi, lalagyan ito ng palawit sa laylayan at kulay asul. Sa Israel, ang kulay asul ay may mahalagang ibig sabihin. Positive ho ito. Righteousness at pagiging obedient sa kautusan. So, kung papansinin po natin dito, yung simbolo ng palawit na ito, ang sabi ng verse 39, ang mga palawit na ito ang magpapaalala sa inyo ng lahat kong mga utos para sundin ninyo ito at hindi ang inyong kagustuhan lang ang inyong gawin. So ito na po, mga kapatid. Yung palawit na nasa laylayan ng damit ng mga Hudyo ay simbolo ng kautusan ng Diyos at hindi ng pang sariling paraan. Ayan, nakakalungkot ngayon kasi ewan ko ba kung bakit lahat po ng sekta o denomination talagang negative talaga sila, allergy sila sa kautusan. Samantalang kung pag-aaral natin yung Bible, ang kautusan ang nag-uugnay sa atin sa Diyos. Talagang naniniwala ho ako na kagagawa ni Satanas na ipairal o lumawak ang doktrina na ang kautusan niya ay wala na. Alam naman natin na hindi ho ito magliligtas sa atin. Subalit ito po ang nag-uugnay sa atin, sa ating Panginoon. Sa madaling salita, ito pong laylayan ng damit ng mga Hudyo ay ito po'y simbolo ng pag-apaalala tungkol sa kautusan ng Panginoon, hindi sa sariling kagustuhan ng tao. Maraming mga tao ngayon, ay wala na yung utos ng Diyos, ay gawa-gawa na lang sila ng 10 utos, gawa-gawa na lang din sila ng kanilang utos. So, tandaan natin yung babae, gumawa ng sarili niyang diskarte. Dumaan siya sa mga manggagamot. Mabuti na lang ang Panginoon nagkaroon ng pagkakataon na ma-encounter niya. Nakabalita na ba kayo ng mga kapatid na pumupunta sa mga albularyo sa halip na manalangin? O bato-bato sa langit, kung meron, ay maliho yun. Pumupunta sa mga doktor laway, laway-lawayan ka lang, hipan-hipan yung iyong puyo. Tapos yung laway, amoy nganga. Meron mga ganyan di ba? Sariling diskarte, sariling kaparaanan. Subalit na itama ng babae yung kanyang pananampalataya sapagkat ang ating Panginoon ay mayroong pagkakataon na kanya itong malapitan. Mahipo ko lang ang sabi niya, ang laylayan ng kanyang damit gagaling ako. Sabi dito sa verse 40, sa pamamagitan ng mga palawit na ito, maaalala ninyo ang pagtupad sa aking kasunduan at magiging akin kayo. So ang laylayan nito ay paalala sa pangako o tipan ng Diyos sa kanyang bayan. Ang tipan niya sa Israel. Ano po ang naging experience ng mga Israelita, mga kapatid? Ang tipanan nila ng Diyos at ng Israel, pagpapalain niya ang Israel. Subalit ang Israel dapat ay susunod sa kanyang kautusan. Pag hindi sila naging tapat at sinuway ang kautusan, yung tipanan ay nasisira. Kaya nga ang sumisira ho dito, hindi ang Diyos, kundi yung Israel. Yan yung kasunduan. Tipan, sabi kasi ng iba dyan ang tipan 10 utos, hindi ho. Ang 10 utos, commandment po yun. Commandments po yun. Ang tipan ay agreement. Ang pinagkasunduan nila, magiging masunurin ang Israel, pagpapalain naman ng Diyos ang kanyang bayan. Sa panahon na hindi tutupad ang kanyang bayan sa kautusan, ang pagpapala ay nawawala din sa kanila. So dito, ibig sabihin, itong ginawa ng babaeng ito, dahil sa kanyang pananampalataya o marahil sa kanyang kakulangan ng kaalaman pagdating sa mga katotohanan, ang hindi niya alam, yung kanyang kagustuhan pala
ay nagsisimbolo ng kanyang pagbabalik loob sa Diyos. Ako po ay natutuwa, mga kapatid, sapagkat maraming mga viewers tayo na nare-revive sa ating mga program. Dati na nandito sa Pilipinas, hindi naman active at nanglalamig sa panampalataya. Subalit sa pamagitan ng mga programa na kanilang napapanood, sila po ay nakakapanumbalik sa Panginoon. Napakahalaga po nun. Kaya ang ibig pong sabihin, itong gustong gawin ng babae ay hindi lang basta kagalingang pisikal, kundi pati spiritual niya ay nakabalik sa Panginoon. Amen? Napakaganda po ng mensahe kung tutuusin. Kaya dito po natin nakita yung pong akala natin basta-basta lang. Yung palang kanyang nahawakan na bahagi ng katawan ng Panginoon, kung bakit naramdaman ng Panginoon na may power na nawala sa kanya, sapagkat ang bahagi ng katawan na nahawakan ng babae ay ito yung isang merong sinisimbolohan na napakalaging halaga pagdating sa relasyon ng Diyos at ng kanyang bayan. Sabi ng ating komentary, the touch that brought healing to the woman would be considered by the rabbis to have brought ritual uncleanness upon Christ, who literally saved that is healed of her sickness. So iyon po ay magkasabay na natanggap ng babae, yung kagalingan at the same time salvation. Bakit? Kasi nga siya po ay sumasampalataya sa ating Panginoon. Naisip po ba natin, nagsisiksika na nga bakit siya nang ang tanging naitala na gumaling? Pagpatuloy nga natin, mga kapatid ko. Mapuntahan natin itong verse 39. Agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. So, ang salitang tumigil ang pagdurugo ay nagpapahayag na habang hindi siya nakakahawak sa Panginoon ay patuloy ang kanyang pagdurugo. Sa pamamagitan nakakadiring sakit. Subalit ang kanyang pagaling ay hindi lamang pagaling sa sakit, kundi ito din po ay nagsisimbolo ng kanyang pagkaligtas. Verse 30. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Ayan, naramdaman niya, mga kapatid, na may power na nawala sa kanya. Kaya nga yung title natin ay The Power of Touch. Ang tanong ay, alin ho ba ang may power? Yung pong humawak o yung hinawakan? Yung hinawakan, ang ating may power na lumabas sa kanya, papunta doon sa babae. So hindi ba ang balat, sabi nga natin ngayon na ang balat ang nakakaramdam, yung damit, pag pinahawakan nyo sa inyong katabi, yung laylayan, huwag lang haltakin, hindi nyo mararamdaman So ano ang isang bagay, bakit kahit yung laylayan na lang ay naramdaman ng Panginoon? Yun ay dahil sa pananampalataya nung babae. So makikita natin, mga kapatid, ang sabi ng talata, ang naramdaman niyang na may power o kapangyarihang lumabas sa kanya. Ibig sabihin, may isang mahalagang kapangyarihan sa pagitan ng humawak at ng hinawakan. Nakita ho ninyo, mga kapatid. Sigurado ho ako, marami po doon, hindi lang laylayan ng Panginoon hinawakan. Malamang pati kamay, binti, katawan, sapagkat nagsisiksikan nga. Pero iba ho ito Iba ang nangyari. At ito po ay dahilan sa pananampalataya. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay napakalaki ng nagagawa. Sabi nga natin kanina, yung isip po natin may marong epekto. Kapag kaitama ho natin ang ating isipan at ituon natin sa Panginoon, that is faith. Yan ho ang pananampalataya. Kaya nga ang ginagawa ng kaaway si Satanas sa pamamagitan ng mga bisyo ay gusto niyang sirain ang ating isip. Kasi ang connection ng ating pananampalataya, yung ating normal na pag-iisip. Kaya nga, sa pamagitan ng bisyo ng sigarilyo, na dinadamage yung mga brain cells natin, ng droga, alcohol,
ay sinisira yung takbo ng isip natin, kaya nasisira yung ating ugnayan sa Kanya. Kaya dito ho, yung pananampalataya. Kung ating pong babasahin yung tala ng Mateo, no, sa 21, ay kung meron kang pananampalataya kasing laki ng butil ng mustasa, o meron kang pananampalatayang sapat, pwede mong sabihin sa bundok, lumipat ka sa sa dagat. Di ba? Ganyan kahalaga ang pananampalataya, mga kapatid. Kung walang pananampalataya ang babae, tanong, gagaling kaya siya? Hindi, kahit lamutakin niya pang katawan ng ating Panginoon. Kahit pa niya putulin ang dulo ng laylayan ng ating Panginoon. Kung wala yung pananampalataya, ay hindi po siya gagaling. Subalit sa pananampalataya, ay iba ho ang nangyari. Kaya ang tanong ng Panginoon, who touched me? Sino ang humipo sa akin? Tanong, hindi ba alam ng Panginoon kung sino ang humipo sa Kanya? Anong sagot ng mga alagad? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita na ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo tinatanong kung sino ang humipo sa damit nyo? Tama naman, kahit tayo naman kasama ron eh. So ano pang ibig sabihin? Napag-usapan natin kanina tungkol sa laylayan. Napakahalaga nito. Magbabasa pa po ako ng isang talata tungkol sa damit o bahagi ng damit na ito. Sa unang Samuel 24, talatang 4 hanggang 5 at 6. At sinabi ng mga tao ni David sa kanya, narito ang araw na sinabi ng Panginoon sa iyo. Narito, aking ibibigay ang iyong kaaway sa iyong kamay at iyong gagawin sa kanya kung ano ang mabutihin mo. Nang magkagayoy, tumindig si David at pinutol na lihim ang laylayan ng balabal ni Saul. Ito po ay damit hari. So may laylayan din, kagaya ng kultura ng mga Hudyo. Talatang 5, at nangyari pagkatapos na nagdamdam ang puso ni David sapagkat kanyang pinutol ang laylayan ng balabal ni Saul. Nagawa niyang putulin yung laylayan ng damit ng haring Saul. Mga kapatid, ano po ba ang ibig sabihin nito? Basahin muna natin yung verse 6. At kanyang sinabi sa kanyang mga lalaki, huwag itulot ng Panginoon na ako'y gumawa ng ganitong bagay sa aking Panginoon, na pinahiran ng langis ng Panginoon, na aking iunat ang aking kamay laban sa kanya. Yamang siya ang pinahiran ng langis ng Panginoon. Alam nyo, merong mahalagang, nakita ko, meron po itong mahalagang ibig sabihin. Naiuugnay po natin ito doon sa bahagi ng damit na dito sa istoryang ito, pinutol ni David. Alam natin ang istorya. Tinutugis ni Saul si David kasi galit siya. Gusto niyang patayin, pating kanyang mga tauhan. Dinala ni David doon sa bundok ng Ilgadi. Kabisado niya kasi yung lugar. Kaya doon siya nagtago bilang shepherd. Alam niya ang pasikot-sikot sa lugar. Dinala niya sa isang lugar na alam niya kung paano magtatago na hindi siya makikita. Kaya habang natutulog si Saul, ay malaya niya itong nalapitan at pinutol niya ang laylayan ng damit. Tapos pinakita niya, dito ang laylayan ng damit mo, nasa akin. Ang tanong ay, bakit sising-sisi si David sa ginawa niya? Bakit sising-sisi niya siya? At kanyang sinabi sa kanyang mga tauhan, huwag itulot na ako'y gumawa ng ganitong bagay sa aking Panginoon. Ang sa ibig niya sabihin, dapat hindi ko ginawa ito. Na pinahira ng langis ng Panginoon. Siya pa man din yung inilagay ng Panginoon bilang hari. Bakit ko ginawa ito? Na aking iunat ang aking kamay laban sa kanya. Yamang siya ang pinahira ng langis ng Panginoon. Alam niyo po ang ibig sabihin? Nung gawin ito ni David, mga kapatid, at ipakita niya na nagawa niyang putulin ang laylayan ng damit ng hari, ay gusto niyang ipahiya si Saul. Gusto mo akong patayin? Kung pinatay kita, patay ka na. Ito yung laylayan. Pinagsisihan ng isang mabuting lingkod ng Diyos ang ginagawa. Kasi yun po ay isang pag-alipusta sa hari. Aware po ba? At nakikita niyo ba, mga kapatid, yung mga post sa social media kung paano tinutuligsa yung ating mga leader? May mga group dyan
Walang ibang ginawa kundi alipustain ang ating mga leader. Si David iba eh. Yung ginawa niya ay para ipahiya yung hari. Pinagsisihan niya. Pero nakakalungkot, marami tayong mga kapatid ngayon, ibinabandira pati yung mukha ng presidente, babanatan. May mga nagla-likes din, tuwan-tuwa sila. Gusto kaya ng Panginoon yan? Hindi ba nakakapangilabot? O ano nangyari doon sa mga dating gumawa niyan? Inalis ng Panginoon. Nakakatakot po yung ganito. Yung pong ating, kaya nga ako po ay nag-challenge sa ating mga dating kasamahan, yung mga offshoots or mga reform. Ang layunin ko kung bakit ko ginawa ito, para pagkatapos ng pag-uusap, magkasundo na pwede bang wala ng tuligsaan. Kasi, sabi ng isang sarhinto doon sa farm na pinupuntahan namin, Brother Johnson, bili tayo ng lote. Hindi ako nabibless doon sa simbahan na sinisimbahan ko, sa Isdarm. Wala namang Sabadong, hindi tayo siraan. Walang blessing. Hindi ako nabibless sa salita ng Diyos. Kasi walang ginawa, kundi siraan ang denomination, ang mga pastor, mga ganito. Walang blessing. Kasi totoo naman every time na may pulong, ang sentro, yung church, yung mga leader. Kaya sabi ko, maganda siguro magharap-harap. Hindi debate, kundi i-open nilang lahat ng kanilang isyo. Pagkatapos magkasundo kami, mangaral na lang kayo, mangaral din kami. Huwag na, kasi okay lang sa amin kung may magsimba sa inyo. Basta mabibless sa salita ng Diyos. Pero kung ang maririnig ay puro chismis at puro mabuti, sana kung totoo lang, ay hindi para lang ipanghikayat sa ating mga kapatid. Yun ang magandang layunin kung bakit ko ginawa yon. Kasi tayo, dapat nangangaral tayo. Kaya nga, pati yung mga sermon dapat ay hindi yung kasiraan ng kapatid ang laman. Kasi hindi po healthy, hindi po nai-inspired ang mga viewers kung ang kinikwento natin, itong kapatid na ganito, yan, ganito. Di ba? Nagbabanggit ako para itama yung mga maling ginagawa ng iba. Hindi para i-dismiss, kundi kung may makita kayong ganon, huwag nyo nang i-like. Comment pa, amen brother. Paano tayo ibibless ng Panginoon? Si David, mga kapatid, yung kanyang ginawa na putulin ay nangangahulugang ininsulto niya ang hari, pinahiya niya ang hari, kaya siya ay sising-sisi. Pero tayo naman, kahit pa yan ay ordinaryong kapatid, hindi natin dapat ginaganon. Lalo na ang ating mga leader. Diba? Ngayon, pagdating doon sa laylayan na pinakialaman ni David, alam niya na ang kanyang pinakialaman ay mayroong mahalagang kahulugan na bahagi ng hari. Sa babae, mga kapatid, iba ang kanyang ginawa. Hindi para insultuhin, kundi dahil sa pananampalataya, kaya hinawakan niya yung mahalagang bahagi ng damit ng ating Panginoon. Dapat ganun. Sa halip na sabihin natin ang kahihiyan sa ating mga leader o mga kapatid, ay hindi natin sisiraan ang ating kapatid, kundi dadalhin natin sa positibong bagay. Ituturo natin ang ating Panginoon. Kasi once na nagturo tayo at nangaral tayo para sa buhay ng isang kapatid, hindi mo tinuturo sa Panginoon. Doon mo tinuturuan ang tao na tumingin sa kapwa. Di ba? Anong itinuturo natin? Tumingin sa kapwa. Yan si ganito ganyan ginagawa niyan. Hindi natin tinuturo sa Panginoon. Yun ang dapat natin doon po natin dalhin ang mga tao, mga kapatid. Yan po ang dapat. Kaya kung ating pupuntahan, mga dil na taga-subaybay, yung ginawa ng babae, yun ang napakahalaga. Yung itouch niya, yung laylayan ng damit ng Panginoon, ang resulta ay pinagaling siya agad-agad. Talatang 32, subalit lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Ang tanong, hindi niya ba alam? Ang totoo, alam niya. Bakit niya tinatanong? Sapagkat gusto niya na ang babaeng ito ay magsabi ng katotohanan. At ito na nga po ang nangyari. Talatang 33, palibhasay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus.
nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. So nakita nyo ang ginawa ng babae? Pwede naman siyang sumibat, magaling na siya. Pwede na siyang umiskapo, bahala na kayo dyan, magaling na ako. Ay bakit hindi niya ginawa? At palibhasa umamin siya at alam niya siya may kagawan, unamin niya. Mahirap minsan pag may naamoy tayo, sino may kagawa nun? Alala ko tuloy yung kwento. Sa jeep daw. Sa jeep daw may nangamoy. Sino yung umano dyan? Ay, walang umamin. Sabi ng driver, yung umutot dyan, bumaba na. Magbayad na. Ay, hindi, bayad na ako. Nahuli tuloy. Siya pala yun. Sa dami ng tao, pwede naman siyang hindi umamin. Ito yung isang napakaganda sa babae. Sapagat ang kanyang pag-amin, mga kapatid, ay may kasamang kumpisal. Ang naganda ho nangyari, tingnan niyo po, talang 34. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Wow! Praise God, mga kapatid. Napakagandang salita. Bakit natatakot ang babae? Baka siya pagalitan. Baka pati mga alagad magalit sa kanya. Hindi niya inaasahan ang maririnig mula sa bibig ng Panginoon. Ang sabi, anak! Ang sarap, di ba? Meron ho kaming kapitbahay doon sa Taytay, sa lugar na matagal kong tinirhan. Pagka nung motor pa lang ang aking service, masipag yun. Medyo may edad na po lalaki. Si tatay kung tawagin ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam ang first name, apelyido lang alam ko Dakanay. Nanonood pa man din sa ating program. Pagka ako'y aalis, Johnson, anak, ingat sa pagmumotor. Ang sarap pakinggan, Kasi sa akin na uli lang mata pa, uli lang lubos, ay bihira akong tumawag sa aking anak. Sa edad kong ito, karamihan na tawag sa akin, tatay. Nung bata-bata ako, paminsan-minsan may napapatawag na anak. Di ba masarap? Sa tingin nyo, yung salitang tawagin siyang anak, tapos sa sinasampalataya niyang Panginoon. Hindi ba napakasarap pakinggan yun? Papaano ba maging anak ng Diyos? Ang sabi po ng Juan 1:12, natapat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatulad ay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Kaya lahat ng anak ng Diyos magsabing, Amen! Amen, mga kapatid. Sumampalataya tayo. Kaya tayo mga anak ng Diyos. Kaya ang tawag po natin, kapatid, brother. Kung ating babalikan itong verse 34 na ito, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So, napakaganda, Thy faith, sabi ng ating komentary, Jesus would have the woman understand that it was faith that had brought healing to her tortured body, not the superstitious touch to have people regard him with superstitious awe would thwart the very reason for which his miracles were performed. So yung salitang pananampalataya, ang sabi po ay ito po ay yung salita ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, ay napakahalagang salita para sa mga taong nandoon, na ang paniniwala ng mga tao ay yung pong pagagalingin sila sa pamagitan ng kanilang pamahiin ng magic. Kaya hindi gumaling ang marami doon sapagkat doon sila nakabatay. Kaya yung salitang pinagaling ka ng iyong pananampalataya ay napakahalagang mensahe sa mga naroon na hindi sumasampalataya. Gustong alisin ng Panginoon ng maling isipan at paniniwala ng matanga tao sa kapaligiran. Wala hong tala dito nakasabay ng babaeng gumaling. Ibig sabihin, wala silang pananampalataya kagaya ng babae. Ito lang ang babae ang nakita ng Panginoon na sumasampalataya ng tama. Sapagkat ang sabi nga, karamihan doon ay dahil sa pamahiin o sabi-sabi. Parang yung sa Quiapo. Parang inuulit lang ng Quiapo o yung anong nangyayari ho doon. So, kung i-analyze ho natin yung senaryo, ay lumalabas ho doon
Hindi lang siya ang may sakit na nandun. Naniwala ko kayo doon? Hindi lang ang babaeng yun ang may sakit, sigurado yan. Marahil marami doon mas malala pa ang sakit at humawak din sa katawan ng ating Panginoon. Pero hindi nila nakamit ang kagalingan. But because of faith, ang babaeng ito ay naligtas at gumaling. Napakaganda pong pangyayari. No? Sabi po dito, a public affirmation on his part that it was faith that brought healing would effectively preclude the rumor that healing had been secured through magic. Ayan na. However, imperfect the woman's faith may have been, it was nevertheless genuine faith. A faith proportionate to her limited knowledge and understanding of the will and ways of God. Nakita ho na ninyo dito. Kaya nga tayo nagtuturo na hindi tayo ililigtas ng pagsunod sa kautusan. Kaya alam nyo, marami akong karanasan sa aking pangangaral na minsan may mga crusade ako na habang patapos, parami ang umaattend. Kaya pag nakita ko po na ganon, ay tinatapik ko sa last 3 days. Inuulit ko yung tungkol sa Panginoon. Kasi kahit 3 araw siya, naintindihan niya yung principle ng salvation. Pwedeng i-baptize siya. Kailangan lang ituloy ang pag-aaral. Kasi hindi naman kailangan, dati, i-memorize mo yung 10 Commandments. I-memorize mo yung Lord's Prayer. Lahat. Para bago mabautismuhan. Salvation by works yun. Hindi salvation by faith. Karamihan sa atin, laluto sa doktrina sa pamagitan po ng Sabbath School lesson. Yung pakikinig sa ating mga programa. Si brother kanina, sabi niya, wala na, sayang no, wala na ho kayo sa TV. For your information mga kapatid, 24/7 tayo sa TV. Kaya lang mali lang ang cable na inyong pinakabit. Mag-GSAT na kayo. Wala tayo sa ibang mga cable. Sa GSAT po tayo, 24/7. Pareho lang naman yung mga gusto nyong channel. Mas mura pa, 100. Pinopromote ko kasi nandun yung ating programa 24/7. Kaya kung kayo naka-isa cable o kung ano pa, lumipat na kayo sa GSAT. Kasi nandoon yung ating program. Doon no tayo. Kaya ako po'y naniniwala ng babaeng ito, nang siya ay umuwi, ay hindi na niya binalikan ang dati niyang buhay. Ang sabi ng Panginoon, go in peace. The woman was to depart in peace of body and peace of soul in the joy of acceptance with God as testified to by her newfound faith. So, ayan po mga kapatid. Kaya nga, kung babasahin natin yung Marcos 2:5, ang sabi, at pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya ay sinabi sa lumpo, anak, pinatawad ang iyong kasalanan. Hindi man na-record ito doon sa chapter 5, pero same scenario. Na yung kanyang pagpagaling sa lumpo ay yun din ang katumbas ng kanyang pagpagaling doon sa babaeng inagasan ng 12 taon. Kaya, kung meron pong mga nanunood, mga kapatid, na may mga karanasan na halos ay nawawala na tayo ng pag-asa, tingnan po natin ang pangyayaring ito. Maaring hindi karamdaman physical, maaring karamdaman spiritual, o karamdaman o problema dahil sa pangangailangan sa mundong ito. Narito po ang kwento tungkol sa babaeng ito, sapat upang magdala sa atin mula sa negatibong kaisipan na lalong maglulugbog sa atin pananampalataya, pati yung ating kalusugan, ay ibaling po natin sa positibong paraan. Nang sa ganon mga kapatid, dadalhin po tayo nito sa matured faith, sa isang pananampalatayang nasa tamang antas na hinihiling ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nawa ang mensahe na atin pong natutunan dito, mga kapatid at mga giliw namin ng taga-subaybay, ay itong pananampalataya na rito, ayon din ang pananampalataya na makita sa bawat isa sa atin. Happy Sabbath po sa ating lahat.